mauntog, possible bababa. Yun yung nakikita ko ha. Pero I'm not sure kung ito na yun or meron pa. Welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC ngayong araw. Paalala ko lang ha, this is not financial advice, this is educational purposes only. Gusto ko lang bigyan kayo ng insight kung ano yung nakikita ko sa market. Gusto ko lang kayo bigyan ng mga learning na natutunan ko sa pag-trade ko for more than 4 years na, and then how I become profitable also maybe, pero I think hindi pa masyado kasi may mga decision pa rin akong mali na nagagawa, pero at least kahit pa paano pwede ko rin sabihin na profitable na rin ako kahit pa paano. Then, based on balik tayo sa chart natin kahapon. Then dito tayo sa daily. The daily chart natin ay ngayon Saturday. Expected, walang masyadong volume, and then madaling paggalawin ng market ngayong araw kasi wala masyadong nagtitrade. Pero pag nagkaroon tayo ng mga news mamaya na hindi maganda, possible gumalaw ang market. Yun lang naman yun. Yun naman tayo gagalaw pag may mga emergency news. Pero ngayon sa sinasabi ng chart sa atin is nag-open tayo kahapon dito ngayong araw, then nag-pump tayo kaso bumaba kasi gawa nga ng walang volume masyadong. Pero tignan natin mamaya if ever may volume pumasok, and then be conscious ha, check your risk management sa pag-trade. Possible pagalawin to ng mga whales kasi magaan ang market ngayon. And then wait natin muna, siguro balikan itong area to bago tayo pumasok. Kung tumagos tayo dito, doon tayo papasok na entry ha, dito. Still right now waiting pa rin ako sa mga possible na entry kasi wala ako pang nakikita para sa swing trade natin dito. Wait ko yan, then kung lumabas tayo dito papasok ako hanggang dito, then magbabounce. Yun yung nakikita kong gameplay ko ha guys ha. Kung gusto yung gayahin gameplay ko, please yung leverage, tignan yung position sizing, and yung inyong risk management pa rin ha. And then sa monthly, ayun na nga, diba sabi ko sa inyo, possible may pump, pero hindi pa ito yung nakikita kong pump kasi feeling ko possible hatawin natin to 90k, then mauntog, possible bababa. Yun yung nakikita ko ha, pero I'm not sure kung ito na yun or meron pa. And then possible tumulo din tayo ha, kasi last month natin meron tayong week sa ilalim. Possible magka-week din tayo din and another doji. Yung nakikita ko guys. Then ayun lang, kay Ethereum still ganun pa rin at same lang sila ng galaw ni BTC. May ganitong itsura. Then ito rin feeling ko pag tayo na reject dito sa support natin, tutulo tayo dito, wag punta sa next support natin. Ayun lang guys.
And then sa news, sa news dito, sabi dito, just in Argentina, President Javier Milei seeks new trade deals with the US to reduce the tariff impact. Maganda yan kasi at least yung presidente nila ay gumagawa ng paraan para mababaan yung tariff na binigay sa nila. Magkano ba binigay sa nila? Wait lang, check natin ha, kasi nandito rin yun kung gaano kalaki yun. At least ginagawa nila ng paraan. Argentina, wala wala dito, pero let's see, lalabas din naman sa news if ever kung ilan yung binigay ka sa kanila. And then ano pa, IRS to fire 25% of its staff. Ito yung sa mga tax to nung grabe, 25% ang tinanggal nila sa staff nila. Laki din yun Then Germany considered withdrawing 1,200 tons worth of gold from US Federal Reserve Gold following new tariff. Ibig sabihin yan, kaya sila mag-withdraw, possible magbebenta sila. Yun lang yun. And then, possible mangyari, baka maghahanap sila ng mas magandang na paglalagyan yan. Piling ko baka ilagay nila yung sa Bitcoin Kaso mali lang sa Germany, nagbenta sila no last year ng mga BTC nila, kaya sayang din. Alam ko may tweet si Justin Sun nun na bibili niya ewan ko lang. And then Chinese government reject a deal to sell TikTok to the US after President Trump imposed new tariff. Ayaw nila ibenta kasi sa nila naman yun diba? SEC declared fully reserved liquidity $, crypto stable coin are not security, diba? Yun, maganda yan. Maganda to para sa mga USDT, USDC. Sana magkaroon na tayo ng clarity dito guys sa SEC para at least mabawasan yung magiging cost ng pagbagsak ng price natin kay BTC. JP Morgan na project US recession this year. Pero alam mo kung matagal na talaga may recession Pero sabi nga ni Powell, diba, soft landing ang nangyari. Kaya hindi na medyo naramdaman natin yung recession. Pero ito, ulit naman itong news na to. Lagi naman to sinasabi ni JP Morgan na may recession na darating. Matagal na yan. Pero I'm sure na hindi ulit hayaan ni Powell na mangyari ulit yung bubble yung dot-com bubble na nagka-recession noon. Kasi siya rin naman yung Federal Reserve, kaya alam na rin niya. And then 3.25 trillion wipe out from US stock market. Di lang pala 2.8 nadagdagan pa grabe. Then 5.4 billion was added to the crypto market. Aba, maganda yan. At least nakikita nila yung transition na talagang lilipat talaga sa itong maganda to guys. Tignan natin itong mangyari ngayon sa sunod na araw. Kasi unti-unti sila nagka-transition kasi grabe yung in-impose ni Donald Trump na tax Grabe
3.25 as 5.4 billion lumipat sa ano. Ibig sabihin, good sign yan para sa crypto. Kasi naghahanap sila ng safe haven eh. Pero still, baka nakikita nila si BTC ang safe. Kasi siyempre, pro Bitcoin ng presidente. And then, ang goal ni Trump ay suportahan ng Bitcoin. Kasi yung promise niya eh, kaya siya nanalo eh. Ito yan, makikita din natin. And then, US stock market official lost 10 trillion since President Trump was inaugurated. Ang laki na na, 10 trillion na pala ang nawala sa stock market. Ang laki na pala. Pero let's see guys. Let's see anong mangyayari sa crypto world. Lalo kay BTC. Then, sige tayo sa CoinGlass. So 24 hours, refresh natin ha. So 24 hours may namumuong bagyo dito. Possible mag-pump ang price ni BTC, hatawin to. Ito mga naka-short na to, i-liquidate yan ng mga market maker. Na 12 hours naman, tingnan natin. Equal lang. Possible sa 12 hours puntahan muna ito, then bago hatawin pataas. Okay, let's see. And then tayo kay BTC. Ayun lang, wala naman kasi masyado eh na kikita ngayon. Basta lagi nyo tandaan guys ha, kung ano yung nakikita nyo, yun na iti-trade nyo ha. Lagi yan. Tapos ngayon ay nasa downtrend tayo, tapos may bear flag tayo na hinihintay na mag-activate or basagin itong diagonal resistance natin para magbago ang trend natin, maging bull trend tayo. Tandaan guys, may mega pound pattern pa rin tayo. Mega pound pattern is a bearish signal. Then, dalawa na yung ating trend na nagsasabi na downtrend pa rin tayo. Bagi plus pa to. Diagonal, tatlo na. Kaya, be conscious ha. Wag maglolong pag nasa resistant na lapit. Kasi tulad nito, malapit sa resistant. Wag maglolong pag ganyan. Mag-wait ng magandang trade, A+ trade ang titingnan lagi ha bago pumasok. Ayun lang guys, always remember, trend is your friend. Bye bye.